Ilang minuto na ring nakatayo malapit sa pinto si Jasmine at yan siya ni Michael. Tatayo ka lang ba dyan buong maghapon? Halos mapaigdad siya nang bigla itong magsalita mula sa likuran niya. Seryoso mukha nitong naunang pumasok sa loob ng opisina. Wala namang kibong sumunod siya sa binata. Sakto nilapag na niya ang bag niya sa upuan nang biglang magsalita ang binata. Yasmin, makikuha mo nga mga aklat ito sa library? Seryosong sabi nito habang iniabot sa kanya ang isang maliit na papel na listahan ng mga libro. Kinuha niyang papel at walang imik na lumabas ng opisina. Habang naglalakad patungong library, di na nakalutang ang dalaga. Hindi niya inaasahan na malamig na pakikitungo ni Michael sa kanya. Easy ka lang, Yasmin. Huwag na huwag ka magpapa-apekto sa kanya. Bulong niya sa sarili. Nang marating ang library, agad niyang hinanap ang mga librong kailangan ng amo. Halos hindi na makita ang mukha niya sa hawak niyang libro na makumpleto na yung listahan. Hirap man, pilit niyang iniakyat sa fourth floor ang mga librong dala. Pawis na pawis ang dalaga nang marating niya ang bungad ng opisina. Lumingali nga siya taghintay ng mapaparaang tao na maaaring tumulong sa kanyang magbukas ng pinto. Ngunit ilang minuto rin na nakalipas, wala pa rin napaparaan sa gawing iyon ng opisina. Butil-butil lang pawis niya at ngalay na ngalay ng kanyang mga kamay, ngunit di pa rin nagbubukas ng pinto si Michael. Aktong ibababa na niya sa sahig ang mga libro nang biglang bumukas ang pinto. Matalim ang tigil ni Michael sa kanya. Hindi alintanang hirap niya. Ibalik mo na yan sa library. Hindi ko na yan kailangan. Maring utos ito na agad nang lumabas ng opisina kasunod si Miguel. Baka sa mukha ni Miguel ang pag-aalala sa kanya. Nilingon pa siya nito at sinenyasan upang alamin kung okay lamang siya. Bahagya siyang ngumiti at tumango kay Miguel. Malayo ng dalawa nang muling bumalik sa library ang dalaga. Isa-isa niyang ibinilik sa libro sa shelves at parang wala nangyaring muli siyang bumalik ng opisina. Dahil naakala niyang mula roon si Michael, dumiretso siya sa harapan ng mesa nito kung saan nakapatong ang picture frame. Ngingiti-ngiti ka pa dyan matapos mo akong pahirapan? Ani niya habang diludurot tinatapik niya ang picture nito. Nangiti naman si Michael, naroon pala'y nakayukulang sa ilalim ng mesa habang pinupulot ng mga nilipad na papeles. Sinadya niyang magtagal sa ilalim upang marinig pa ang iba pang sasabihin ng dalaga. Tama lang na hindi ako nagpautos sa'yo, unggoy ka? Asar na pinitik pa niyang mukha nito sa larawan. Matapos niyang pagdiskitahan ng picture sa ibabaw ng mesa, naglakad na siya pabalik ng sariling mesa. Hindi pa siya nakakalayo na makarinig siya ng tunog. Napaligot siya at napansin ang mga kamay na nakakapit sa mesa hanggang sa unti-unti niyang matanaw ang ulo ng tumatayong si Michael. Patay! Usal niya kasabay ng pagniwi ng kanyang mukha. Blanco ekspresyon sa mukha nitong nakatingin sa kanya habang inaayos ang nagusot na damit. Naninigas man pilit niyang inihakpa ang kanyang mga paa patungo sa kanyang mesa. Hindi niya narinig pa magsalita si Michael. Hapon na muli siyang utusan itong bumalik sa library at mag-print ng ilang documents. Inakala niyang madali lang iniutos ito kaya excited siyang sumunod. Pero ganoon na lamang ang panlalumo niya na mapag-alamang nagloloko palang printer. Pasado 6:00 na hindi pa rin siya natatapos sa pagpiprint dahil marami pang pagkutkot niya rito kaysa pagpiprint nito. Sa opisina na may napapangiti pa si Michael habang sinusulyapan ang kanyang relo. Kamusta na kaya siya? Doon. Nangingising sabi pa niya. Maya-maya pa'y umakyat ang gwardya at kinatok siya. Sir, isasara ko na po ba ang main gate? Tanong nito. Saglit siyang natigilan. Muli siyang sumulyap sa kanyang orasan. Mag-aalas 8 na ng gabi hindi pa rin bumabalik si Yasmin. Napakunot ang noon niya. Matapos bigyan ng instructions ang gwardya, agad siyang bumaba at tinakbo ang library. Abot-abot ang kabog ng dibdib niya. Pabigla niyang binuksan ang pinto. Natanaw niya si Yasmin na nakaupo at nakaduktok na sa mesa. Halos takbuhin na niya ang paglapit sa dalaga. Yasmin! Natarantang niyugig niya ang dalaga. Ngunit hindi ito kumikilos. Hindi na rin niya alam ang kanyang gagawin. Abot-abot na ang kabog ng dibdib niya. Biglang umingit ang dalaga tila umayos ng pwesto. Bigla siya napasandal sa dingding habang kalong-kalong ang dalaga. Napangiti pa siya na napailing nang ma-realize niya na nakatulog lamang pala ito. Matapos yung pagdikit-dikite ng mga upuan, inihiga niya ng maayos ang dalaga. Inabad ang suot niyang coat at kinumot niya rito. Tahimik niyang pinagmasan ang dalaga na halatang napagod sa buong maghapon. Mukhang malayo nang narating niya sa panaginip niya. Nangangiti pang sabi niya. Muling umingit ang dalaga at ibiniling ang ulo, pero hindi pa rin ito nagmulat ng mga mata. Hindi niya naginising pa ang dalaga.
Pumesa rin siya malapit sa paanan nito at tumukdok sa bangko hanggang makatulog na rin siya. Kinabukasan napaigtad na lang si Yasmin nang biglang maalimpungatan. Mag-aalas 8 na ng umaga at laking gulat niya na mapansin niyang nasa library pa rin siya. Agad niyang napansin ang coat na nakabalot sa kanya at ang natutulog sa may gawing paanan niyang binata. Hindi rin siya umuwi. Bulong niya habang maingat na bumaba sa upuan. Na makababa, binalingan niya ang binata. Kinumot niya rin to ang coat na kinumot ito sa kanya noong nagdaang gabi. Isa-isa na nagdatingan ng mga empleyado kaya agad nang kumilos ang dalaga at bumalik sa opisina. Saktong paparating naman si Miguel na napakunot pang noon na makita siya. Hindi ka umuwi? Agad tanong nito na mapansin ang suot niyang damit. Ngiritian niya lang ito at nagmamadali na siyang pumasok ng opisina para magkubli sa iba pang kasamahan. Nagigising si Michael nang masilaw siya sa sikat ng araw na tumatagos sa bintanang salamin. Agad niyang tinapunan ng tingin ang kinahigan ng dalawa, ngunit wala ito roon. Akmang tatayo siya nang dumaustos pababa ang coat na nakapatong sa likuran niya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mukha at nagmamadaling tinungo ang sariling opisina. Saktong bubuksan niyang pinto nang bigla, nagsalita si Miguel. Hindi ka na rin umuwi? Nanlalaki pa ang mga matang tanong nito. Agad niya tong silenyasan na tumahimik at saka siya lumingali nga sa paligid. Hinili niya papasok ng opisina si Miguel. Aray ko naman, boss. Reklamo nito nung halos itulak na niya papasok. Ano bang ginawa ninyong dalawa? Bakit dito kayo natulog? Agad na tanong ni Miguel na makabuelo. Hindi umimik ang dalawa, kaya lalong napaisip si Miguel. Nanlalaki pa ang mga mata nito na maisip ang posibleng ginawa nilang dalawa. Pero agad na kumontra si Michael sa kung anong tumatakbo sa isip ni Miguel. Uy, teka, mali ang iniisip mo ha? Angil ng binata na sinigundahan naman agad ni Yasmin. Uy, nagkakamali ka. Wala kaming ginagawa. Natulog lamang kami. Nauutal pang sabi niya. Tila, laro namang nakaya mga mata ni Miguel habang nagpapalit-palit ang tingin sa kanilang dalawa. Tumigil ka na nga dyan? Miguel, ang dumi niyang utak mo ha? Nakatulog ka siya sa library habang nagpiprint. Tapos sinintay ko siya magising pero nakatulog din ako. Naasar pang kwento ng binata. Ikaw mo nga kami ng damit para hindi mag-isip ng kung ano ng mga tao sa labas. Aniya habang iniabot ang susi ng kotse kay Miguel. Agad nang tumalilis si Miguel upang umuwi sa bahay ng dalawa. Matapos ang 2 oras, bumalik to dala mga damit. Napakunot ang noon ni Yasmin nang iabot ni Miguel ang mga damit niya. Paano mo nakuha ang mga to? Pinakuha ko kay Ivan. Nakauwi na sila kahapon ng lola mo. Talaga? Pero ba't di ko alam? Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo kahapon eh. Pinaayos sa akin ni Sir ang lahat. Bigla siya nang patingin sa direksyon ni Michael na nooy nagkukunwaring ambala sa kinukuhang damit mula sa paper bag. Nakaramdam naman si Miguel at agad nang iniwanan ang dalawa. Salamat. Aniya na makalapit sa mismong harapan ng table ng binata. Magbihis ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Sagot ito at di mo lang siya tinapunan ng tingin. Saglit niyang tinitigan ng binata na ang buong atensyon nasa kinukot-kot na paper bag at saka siya marahang umurong papalayo sa mesa nito. Di na niya napansin pa ang pagsulyap ito sa kanya. Na makalabas ng banyo, agad niyang nalanghap ang amoy ng masasarap na pagkain na nakahain sa maliit na lamesita. Mauna ka lang kumain. Narinig niya pang sabi ni Michael na nooy nagmamadaling pumasok ng comfort room para magbihis. Takam na siya sa nangaakit na amoy ng pagkain, ngunit di niya pa rin magpatiuna. Ilang minutong tumagal sa banyo si Michael at nagkuskus pa ito ng buhok nang lumabas. Namula ang mukha ng dalaga sa sobrang hiya. Hindi niya na kasi naisip maligo dahil wala naman siyang sariling bahay. Bakit namumulang mukha mo? Agad na tanong nito nang maupo sa mismong tapat ng kinaupuan niya. Wala po. Maikling sagot niya na hindi makatingin ng tuwid sa kaharap. Kumain na tayo. Hindi tumitingin sa kanya si Michael habang patuloy lamang sa pagsubo. Nakaramdam tuloy siya ng guilt. Sorry po sir. Mahinang sabi niya habang kanyang ulo'y nakatungo sa sahig. Napatigil sa pagsubo si Michael at napatingin sa kanya. Sorry for what? Kunot ang noong tanong nito. Nagutom po kayo na dahil sa akin. Dugtong niyang di pa rin tumitingin sa kanya. Kumain ako kagabi. Hindi lang kita ginising. Sagot itong itinuloy ng pagkain at tinalumingon pa sa kanya.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng lungkot. Sa nanlalamig na trato sa kanya ng binata, bumibigat ang loob niya sa tuwing hindi siya nito pinapansin. Matapos malamnan ang tiyan, agad na siyang tumayo at bumalik sa kanyang mesa. Naiwan si Michael na palihim pang sumulyap sa kanya. Nang makarating sa mesa, biglang tumunog ang telepono na agad din niyang sinagot. Boses ng isang babae ang narinig niya na naghahanap kay Michael. Ipinasa niyang tawag sa telepono, malapit sa mesa ng binata. "Sir, may tawag po kayo. Mitchell daw po ang pangalan," sabi niya nang muling dumapit dito. "Sabihin mo wala ako." Maikling tugon nito na nagpatuloy na sa pagkain. "Nakonek ko na po sa inyo, sir," alanganing sagot niya. Hindi nagustuhan ni Michael ang ginawa niya. Matilim ang tinging ipinukol nito sa kanya bago sinagot ang telepono. "Busy ako." Agad na bunga nito sa telepono at mabilis na ibinaba. "Next time, itanong mo muna sa akin bago ka mag-connect ng call," mariing sabi nito. Napayo ko ang dalaga upang ikubli ang nanginginig na luha sa kanyang mga mata. Napasulyap sa kanya si Michael. Nakaramdam to ng guilt kaya agad tong lumapit at kinabig siya pasubsob sa dibdib nito. "I'm sorry, nabigla lang ako." Anito kasabay ng paghimas sa kanyang likod. Hindi nakakilos ang dalaga, ngunit dinig niyang malakas sa kabog ng kanyang dibdib. Bagay na malimit na niyang maramdaman sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak. Papalayo ang binata. Nagtama ang kanilang paningin. Ilang segundo silang nagtitigan hanggang sa siya na mismong umiwas. "Excuse me, sir?" Aniya na nagmamadaling lumabas ng opisina. Naiwang nakaawa ang mga labi ni Michael. Napabuntong hininga ang binata, habang ang mga matay nakatanaw sa pinto kung saan lumabas ang dalaga. "Heist, ano ba kasi ang dapat kong gawin?" Naiiling pang sabi niya. Nang makabalik sa opisina si Yasmin, hindi niya na nakita pa si Michael. Pinagpatuloy na lang niya ang mga trabahong iniwan nito para sa kanya. Mag-aalas 6 na makarating siya sa bahay. Malayo pa lang dinig na niya ang mga tawanan na nagmumula sa loob ng bahay. Bahagyang napakunot ang noon niya, nakangiting bumungad sa pinto. Pero napawi ang ngiti na makita niya si Michael na siya palang kakwentuhan ng kanyang lola at kapatid. "Ano pong ginagawa niyo rito, sir?" Agad na tanong niya at di na nagawa pang ibaba ang dalang bag. Natigilan naman si Michael at di agad nakasagot. "Ano ba namang tanong yan, Jasmine? Natural din na dalaw ako." Giit ng lola niya na bahagya pang tinapik sa hitang katabing binata. Nakabuntot lang si Yasmin habang naglalakad si Michael papunta sa kotse. Na makalapit ng sasakyan saka lang to bumaling sa kanya. "I will go ahead. Pumasok ka na sa loob." Blanco ekspresyon sa mukhang sabi nito na akmang bubuksan ang pintuan ng kotse nang magsalitang dalaga. "Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, pero sana ito ng huling pagpunta mo rito." Nagdilim ang mukha ni Michael. Asar na bumaling to sa kanya. Inawakan siya nito sa isang kamay at tinila siya papasok ng kotse. "Ano ba tayo?" Kinakabahang tanong niya. "Mag-uusap tayo." Maikling sagot nito. Ilang saglit pa tumigil na sa tapat ng condo unit ng binata. "Bakit kailangan pang dito tayo mag-usap? Pwede namang sa bahay na lang." Lakas loob na tanong niya. Pero sa halip na sumagot, umikot lang ito. At pinagbuksan siya ng pintuan saka siya muling hinila paakyat. Nung nasa mismong tapat na sila ng pintuan, siya mismong pinipindot nito ng passcode. Alanganing pinindot niya ang mga numerong dati pa niyang alam. Magkasunod silang pumasok sa loob nang hindi nag-iimikan. "Hindi mo ba itatanong kung bakit hindi ko na pinalitan ng passcode?" Basag nito sa katahimikan. "Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na," mariing sabi ng dalaga. "Bakit pa ganyan ka? Iniisip mo ba talaga na kaya kitang paglaruan gaya ng inaakala mo? Ganun ba kasama ang dating ko sa'yo na kaya kitang saktan?" Mariing sabi nito na ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya. "Alam mong malimit ako magpalit ng passcode ng pinto, pero bakit sa palagay mo kinip kong passcode na alam kong kabisado mo? Hindi ba dapat na yun para malaman mong hinihintay kitang bumalik? Nasa halos 3 taon na wala ka. Umaasa pa rin ako na isang araw, mararatan kita naglilinis ng bahay ko at naghihintay sa akin." Muling humakbang ang binata papalapit sa kanya, ngunit nanatili lang siyang walang imik. "Sabihin mo sa akin kahit konti na wala kang nafe-feel para sa akin." Anito tumawak pa sa magkabilang balikat niya, ngunit umiwas lang ng tingin ng dalaga. "Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala na si Lola."
Anito sabay hawi sa kamay ng binata. Napabuntong hininga na lang ang binata habang tinatanawang papalabas sa dalaga. Dang gabing iyon, inaya niya mag-inom si Miguel sa bar. Nagpakalasing siya hanggang sa tuluyan siyang ibulwak ng alak. Kinabukasan, bumangon siyang sapos-sapong ulo. Tinungo niya ang drawer at kumuha ng paracetamol. At pagkatapos naganda na siya papasok sa opisina. Papasok pa lang madilim na ang mukha ng binata kaya lahat nanginginig na lumapit sa kanya. Miguel, sumunod ka sa akin. Aniya kay Miguel na nadaanan niya sa hallway. Agad namang bumalikwas ito at nagmamadaling sumunod sa kanya. Yes, boss? Anito na makapasok sila sa loob ng opisina. Hanapan mo ng bagong posisyon si Yasmin sa ibang department. Hindi ko na siya kailangan pa dito. Seryoso ang mukhang sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa kanyang narinig. Sigurado ka? Si Yasmin ayaw mo na dito? Muling tanong niya na tinapunan pa ng tingin ng dalaga na napatingin sa kanila. Hindi ko na kailangan ng assistant dito sa loob. Kung gusto mo ipasama mo siya sa HR department, sila nang bahalang mag-assign dito sa loob, sa kanya sa ibang posisyon. Seryosong sagot pa ng binata. Tahimik na tumayo si Yasmin, nagligpit ng mga gamit. Pero boss, muli pa sanang aapela si Miguel, ngunit tinaas na ng binata ang kanang kamay at itinaboy na siya papalabas. Tahimik na tinulungan ni Miguel si Yasmin na magligpit at pagkatapos ay siya na mismong personal na naghanap ng bakanting pwesto para dito. Yasmin, okay ka lang ba? Tanong ni Miguel na tinuturing na rin niya ang kaibigan. Okay lang po ako, Boss Miguel. Matamlay na sagot ang dalaga at pilit pinasisigla ang boses. Kapag nagka-problema ka dito, sabihin mo agad sa akin, ha? Bilin pa nito bago siya iniwan, matapos niya ipakilala sa bago niya mga kasama. Naging maayos naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanya, lalo na sa mga lalaking hindi tinagong paghanga sa kanya. Sa wakas, nagkaroon din ng muse ang admin department, biro ni Emard na isang supervisor. Halos mamula na ang buo niyang mukha sa sobrang hiya sa mga biro ng mga to sa kanya. Naku, mukhang bet ka ni Sir Ernard, girl. Bulong ni Ali, nakatabi lang ng mesa niya. Nilitian niya lamang ito, bilang tugon at pinagpatuloy na rin niya ang pag-aayos sa kanyang mga gamit. Samantala, bumalik naman si Miguel sa opisina ni Michael. Ano bang nangyari sa inyo ni Yasmin? Bakit di kayo nagkikibuan? At bakit bigla mo na lang siyang pinalipat ng pwesto? Usisan nito kay Michael. Hindi na ako komportable kasama siya, lalo't tahasan niya na akong tinatanggihan kagabi. Seryoso mukhang sabi niya. Binaba niya ang hawak na papeles sa mesa at saka tumanaw sa labas sa salaming dingding. Sinabi mo bang mali ang pagkakaintindi niya sa narinig niya noon? Muling tanong ni Miguel na lumapit pa at bahagyang sumandal sa gilid ng mesa. Oo, pero wala naman siyang reaksyon sa mga sinabi ko na parang wala siyang narinig. Tinanong ko siya kung may feelings din ba siya sa akin, pero hindi siya sumagot. Basta na lamang siya umalis. Napakulot ang noon ni Miguel na animoy nag-iisip. Napasulip naman sa kanya si Michael. Bakit? Aniya na mapansin ang kaibigan. Weird lang kasi. Sure kasi ako na gusto ka rin niya. Parang ang babaw lamang kasi kung yun lang ang narinig niyang naging dahilan niya sa paglayo niya sa mahabang panahon. To think na nag-explain ka na naman sa kanya. Dugtong pa nito. Bigla rin natigilan si Michael pero wala na siyang maisip na dahilan para lumayo ang dalaga sa kanya. Baka nga tama ka na kailangan kong tumingin sa iba. Lalang lumamlam ang mga mata niya at muling naupo, nagpatuloy sa ginagawa. Awang-awa si Miguel sa kaibigan pero wala siya magawa para dito. Batid niya kung gano'n ito kamahal ang dalaga. Dahil isa siya sa inutusan nitong maghanap noon sa dalaga hanggang sa kusa na lang siyang bumitaw at sumuko sa tagal ng panahon. Miss Yasmin, pakapirmahan naman to kay Boss Michael sa itaas. Utos sa kanya ng supervisor na si Ernard. Nagaan na lang iniabot niyang folder ng mga papeles. Malapit sa hallway na dadaanan niya ang pwesto ni Miguel. Initian niya lang ito at tumiretso na siya sa opisina ni Michael. Gumuhit ang pilong ngiti sa mukha ni Miguel na sinadya siyang ilagay sa posisyon na lalang magpapaliit ng mundo nila ni Michael. Blanco mukha ng binata na ang kamarap sa kanya. Boss, pakipirmahan daw po, sabi ni Sir Ernard. Halos pabulong na sabi niya, sabay lapag ng mga folder.
Sino ka mo? Si Ernard? Nakakunot ang noong tanong niya. Yes po, maikling sagot niya.